May mga doktor din doon, mga kawaki, mga kabisnes. At yung mga doktor doon nagkaroon ng evaluation. Pag si Jonathan, na-evaluate nila na medyo may katok siya. O kaya medyo may tama yung utak niya. Alam naman natin lahat. Hindi naman natin inaano si Jonathan. Pero yan na talaga realidad. Sabi na lang natin, parang may tama yung utak niya. O kaya may katok siya. O kaya may lagtok siya. O kaya may something. O kaya may kunti. No? Pamanhin nyo sa mga terminong ginamit ko, mga kawakiwak, ano. Malamang, ang bagsak niya sa mental. Kasi marami na ako nakikita dito ng mga ganyan na direct lang dinadala sa mental. Kasi dito sa amin, malapit lang yung mental. Meron kami ditong mental, dito sa may bandang Bagong Silang. Eh, siyempre, pag nadala doon sa mental, anong nangyari sa kanya? Wik, wik. Wak, wak. 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 So, ayan. Shoutout po sa inyong lahat, mga kabisnes, mga kawaki, mga kapapi. Ingat po tayo lagi, saan man po tayo panig ng mundo. Kagaya nga po, na sinabi ko sa inyo nung mga last video natin na in-upload, ay sasagutin ko pong lahat yung mga binanggit ni Jonathan, mga sinabi ni Jonathan, doon sa mga kasama nating mga influencer, mga kawaki. Ganito po yun. Dinala namin sa barangay sila Jonathan at Nanay Marita. At yun nga, napanood nyo yung video na yun. Ang totoo niyan, yung video na yun ay hindi ko na sana i-upload. Kasi inaantay ko po yung pagdating ni Kabisnes para yung video na yun ay surrender ko. Para baka sakaling magamit niya yung mga clip doon o may mga anggulo doon na pwede niyang isama sa kanyang pagbablog. Subalit, dahil nga sa itong mga kasamahan natin, naunahan tayong mag-upload, so obligado po akong ipakita sa inyo yon. At yun naman ay pinaalam ko rin kay Kabisnes, ano? Kay Idol Kabisnes. At pumayag naman siya. Nung tinala namin si Jonathan at Nanay Marita doon sa may barangay, finish na yung usapan doon. Pinaliwanag namin sa kanya na dahil nung una na sinundo sila ng DSWD, hindi sila pumunta. Kaya ang nangyari, yung pwesto, yung slot na para sa kay Nanay Marita ay napunta sa iba. Dahil mahigit 3 araw ang nakalipas eh. So hindi pwedeng mabakante yung lugar kasi napakaraming mga dapat ilalagay pala doon. At hindi lang naman si Nanay Marita ang pwedeng ilagay doon. Maraming mga nangangailangan din na kagaya, katulad ni Nanay Marita. So sa isang salita, dahil ngayon, dito sa lugar namin ay maulan-ulan na, so sinabi ng aming punong barangay na pick upin na sila, dalhin na sa barangay at doon na muna silang patirahin abang inaantay pa ulit yung pagsundo sa kanila o kaya yung go signal ng shelter o kaya ng bahay ampunan para madala sila ulit doon. So, walang problema sa pagkain o anuman pangangailangan ni Jonathan at ni Nanay Marita kasi yun ay sinagot po ng aming kapitana. Lahat ng mga pwedeng magiging expenses niya sa panahon na nasa barangay sila, ay sagot na po lahat. Pagkain, kung maliligo sila, sabon, o ano pa man. Ang totoo niya, napakaraming damit ang binigay sa kanila ng kapitan kasi sa barangay kasi mayroon din namang mga nagdodonate ng mga damit na ganyan. No? Kasi kung halimbawa, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng baha, nagkaroon ng sunog, yun, mga damit na yun nakaantabayan doon para magamit. Eh, dumating sila doon ni Nanay Marita at saka ni Jonathan, kaya binigyan din sila ng damit ng pakarami, mga kawakit. At ang sabi ng DSWD na waiting sila ulit para dalhin doon. At kailangan pa kasing muli ay dadaan ulit sa proseso. Kagaya nung halimbawa, ang pinaka-importante doon ay yung pa-swab test, no? Na
pag na-swab test na ni Nanay Marita, diretso na kagad doon sa shelter yon. At hindi na pwedeng iantala. Dahil nga, yung mga kasama niya doon sa shelter, may mga matatanda na rin, kaya kailangan din na safety siya. O kaya safety sila, pagdating doon na wala siyang sakit, mga kawaki. So, dahil doon, si Jonathan at saka si Nanay Marita natulog doon sa may barangay. Nung gabi na yon, pinasyalan ko sila na mga bandang alas 12 o launa ng gabi kasi kinamusta ko sila. Pagdating ko doon sa may barangay, ang nadatnan ko doon si Nanay Marita na natutulog. Ito pa lang si Jonathan, iniwanan niya pala si Nanay Marita doon sa may barangay. So, ayan, tingnan niyo po. Ito yung ebidensya na si Nanay Marita, iniwanan niya doon sa barangay. Na kumuha ko ng konting video eh. So, ayan si Nanay Marita natutulog mga kawaki. No? Ngayon, pagdating ng magang maga, bumalik ako doon, nandun ako. Nakita ko si Jonathan nandun na. Tapos nag-usap na kami, sabi ko, antay ka lang kasi patuloy yung prosesyo natin. Anong mga oras, tawagin kayo para si Nanay dalhin na natin sa shelter. No? O nga pala, yung shelter pala na paglalagakan kay Nanay Marita, inayos pala yun. Maganda ang magiging kwarto niya. Kumbaga, parang espesyal siya. Gawa nga, dahil sa nirequest nga ni Kabisnes. At siyempre, alam naman natin na si Kabisnes, kahit pa paano, ay kilalang vlogger na rin. Ano? Siguro, ayaw din naman nilang mapahiya. Na gano'n ang sitwasyon. Hindi maganda. Kaya pinaganda nila. Kaya tinitiyak nila na maganda ang magiging tahanan doon ni Nanay Marita pansamantala. Dahil kasi doon, asikaso siya roon. Mga gamot niya, may doktor sila doon, titikapin sila doon. Tapos kung anong, malalaman natin kung anong sakit mayroon siya. At siguro, baka si Nanay Marita makakalakad pa. O sa isang salita, gagaling pa. So, doon tayo sa pagdating ng umaga na sinabi ko kay Jonathan, huwag kang umalis. Ngayon kasi may pasok ako eh. Pero yung pinaglagyan sa kanila, malapit lang din doon sa office namin. No? Tinawag ako bigla ng mga taga-DSWD. Sabi niya, Kawaki, si Jonathan, aalis kasama si Nanay. Ha? Sabi ko, bakit daw? So, lumabas ako at kinausap siya. Sabi ko, Jonathan, ba't ka alis? Sabi niya, kuya, yung mga naiwan namin mga gamit doon, yung lumang wheelchair, ibibenta niya daw. Para, siguro, para magkapera. Sabi ko, okay, maganda yon. Pero iwanan mo na si Nanay Marita. Ay, sabi, hindi, dadalhin ko. Sabi ko, bakit mo siya dadalhin? Maglalagay ako dito ng magbabantay sa kanya kasi may mga taga-DSWD naman doon eh. So, ayaw niya. Gusto niya talaga, si Nanay Marita ay madala. Tinanong ko siya, bakit? Sabi niya kasi mayroong kakausap sa amin doon. Sabi ko, sino yun eh? Wala naman kayong kamag-anak na dapat pang kausapin o ano. Sabi niya, hindi. Kuya Waki, mayroon talagang kakausap doon sa amin. Pinapapunta kami. Sabi niya, saglit lang kami roon. Sabi ko, tika lang, magtanghalian na, Jonathan. Parating na yung pagkain nyo. Kasi, ang pagkain niya doon, maga, tanghali, tsaka hapon, pagkain sila roon. Talagang, yung sagot po ng kapitana namin yun, dahil ang kapitana namin, may malaking restaurant yun eh. So, walang problema sa pagkain ni Jonathan. Pinipilit kong pigilan si Nanay Marita at siya lang sinapalis. Ayaw talaga pumayag. Parang naramdaman ko, parang magre-rebel din na siya at parang iiyak na hindi mo maintindihan. Pinagbigyan ko ngayon. Kaya totoo naman talagang binanggit siya doon sa vlog ng mga kasama natin na si Nanay Marita, dinala niya na nagpaalam siya sa akin. Totoo naman yon. Ang sabi ko sa kanya, sige umalis ka. Pero mamayang alas 2, alas 4, huwag mong palagpasin ng alas 4, bumalik ka kasi baka bigla tayong tawagin na dadalhin ng Nanay Marita. Ay sabi niya naman, oo. So yun, nagantay kami hanggang alas 4, no?
Pagdating ng alas 4, wala pa siya. Kinausap ko yung mga taga-DSWD. Sabi niya, wala pa sila chat eh. Sabi sa akin, sige, sabi ko, ikutan nyo. Kaya may tinatapos pa akong hearing. Mayroon pa akong 2 hearing eh. Sabi niya, ikutan nyo, puntahan nyo na dati sa kayo ulit. Baka tinatamad na magbalik dito sa atin. So, yun nga, pinuntahan nila. Nung pinuntahan ng mga taga-DSWD, doon sa lugar kung saan sila lagi nagtatambay, wala doon si Jonathan, wala doon si Nanay Marita, at kinuhan pa nila, tinignan pa nila yung mga estimita. Wala pala doon. So, sa isang salita, inabot na ng alas 5 hanggang mag-alas 6, wala na. Siyempre, naalarma kami. Pagdating ng gabi, inikutan ko doon sa pwesto niya, nung gabi na yon. Puro hindi ako nagkakamali, mga alas 11, o kaya alas 12, nagmotor lang ako. Hindi ko rin nakita. Anak ko. So, bakit wala pa, ano? Ngayon, nung umuwi ako sa bahay, napanood ko yung video, yung upload nung kasama nating influencer, ano? Aba, pumunta pala siya doon sa 2 na yon. So, yun nga, nakita ko yung video doon, panood ko roon, na sinasabi ni Jonathan, mayroon siyang sama ng loob doon sa isang babae. Kasi nga daw, tinanggihan yung kanyang pag-ibig. Kumbaga, nawawala na daw siya ng pag-asa. Dahil sa yung kanyang pag-ibig ay mababaliwala na. Kasi ito pala si Jonathan, mga kawaki, mga kabisnes, talaga namang may pagmamahal sa babae na yun. Siguro hindi ko nababanggitin yung pangalan ng babae, ano. Ang problema, sino ba naman ang magkagusto sa kanya? Gano'n na sitwasyon niya. At bukod pa doon, parang may asawa pa yata yung babae. So, wala bang mangyari na magkaroon siya ng contact doon o kaya magkaroon siya ng relasyon kasi nga, yung babae, may asawa pala yun. So, binanggit niya doon na masama yung kanyang loob dahil sa ganun nga ang ginawa sa kanya. Umiyak daw siya doon, pinagtatawanan siya. Siguro, normal naman na reaksyon yun, kahit naman kayo siguro Pag nakita niya yung ganun senaryo na sitwasyon ng pag-uusap, talagang kahit pa paano siguro mapangiti kayo, di ba, mga kawaki. Kaya wala na daw siyang gana bumalik sa barangay o kaya dalhin si nanay sa shelter kasi nga ay nawala na yung kanyang inspirasyon. Tapos, linawin ko lang, mayroon siyang binanggit doon sa video na yon na ang dating parang tinatakot ko daw siya. Kasi sinabi ko daw sa kanya na ipadampot ko siya o kaya ipakulong. Ay naman mga kawaki, mga kabisnes, yun naman ay totoo. Sabi ko talaga yun. Na kung hindi ka babalik, Jonathan, anumang oras, pwede kang damputin at dalhin at ilagay doon. Malamang baka ikulong ka pa. Kasi ganito yan. Dito kasi sa bayan namin, mayroon kaming ordinance. Mayroon kaming ordinansa. Na yung mga tao na yan, mga palaboy na yan, yung mga pulubi na yon na pagala-gala, talagang dinadampot yan at dinadala sa shelter. Yung shelter na binabanggit ko, hindi yung katulad ng shelter na pupuntahan ni Nanay Marita. Yung shelter na sinasabi ko, yun ay mayroon dito na pansamantalang shelter na lahat ng mga ganong klase, pulubi na yan, mga kung ano-ano naman yan, dinadala doon yon. Pagkatapos, pag nadala na doon, imbestigahan yon kung saan sila lugar, kung saan sila nakatira, at siniuwi yan. Kung halimbawa sa probinsya sila, iniuwi sa probinsya nila yon. Pero yung pagkakatulad nung kanila Nanay Marita na walang kamag-anak at dito lang din naman sila, malamang dyan lang din sila. Pero hindi maganda ang kalagayan nila doon kasi yung shelter na yun, public yun na halo-halo na sila doon.
yung mga nakikita nyo doon na tumutugtog-tugtog, kumakatok-katok na humihingi sa jeep, yun ang mga kasama nila. Sinabi ko sa kanya, pag nadala ka doon, Jonathan, sigurado akong hindi mapapabuti ang kalagayan mo. Kasi ganito yan. Pagdating doon sa shelter na yon, ang pinag-usapan natin, bukod sa shelter na pagdadalhan ni Nanay Marita, bukod doon. Kasi bahay ampunan yun, shelter, sama na doon yung bahay ampunan. Kuwan lang yun eh. Parang mga tent lang ang pwesto na yun eh. May compound doon, nakakulong sila doon. Tapos, tent lang, parang kapal. Kumbaga, pansamantala lang naman kasi. Magkaroon din na, may mga doktor din doon. Mga kawaki, mga kabisnes. At yung mga doktor doon, nagkaroon ng evaluation. Pag si Jonathan, na-evaluate nila na medyo may katok siya. O kaya medyo may tama yung utak niya, alam naman natin lahat. Hindi naman natin inaano si Jonathan, pero yan na talaga realidad. Sabihin na lang natin, parang may tama yung utak niya, o kaya may katok siya, o kaya may lagtok siya, o kaya may something, o kaya may kunche, no? Pamanhin nyo sa mga terminong ginamit ko, mga kawak-iwak, ano? Pamanhin nyo na lang. Malamang, ang bagsak niya sa mental. Kasi marami na ako nakikita dito ng mga ganyan na direct lang dinadala sa mental. Kasi dito sa amin malapit lang yung mental. Meron kami ditong mental dito sa may bandang Bagong Silang. Eh siyempre pag nadala doon sa mental, ano nangyari sa kanya? Si Nanay Marita, diretso yun kasi kung sakaling dadalhin yun, kagad-agad i-adapt namin yun eh. Kagad-agad i-rescue namin ni ka-business yun para madala doon sa bahay ampunan eh. Eh kung si Nanay Marita madala doon, si Jonathan napunta sa mental. O anong mangyari sa kanya? Diba? Di ba mas maganda yung payo ko sa kanya na magantay na lang sila doon. Pero wala naman sila problema sa mga pagkain nila eh. Diba? Mga kawaki, mga kabisnes. Eh, ito kasi si Jonathan, pag nakilala nyo ng personal yan, kung sino yung tao na makausap niya, pag kita niyang parang makinabang siya, karoon siya ng pakinabang sa tao na yon, ito salita ng kwan ba, hindi maganda. Oo. Kagaya niya, sasabihin niya, tinatakot ko siya. Hindi yun pananakot, kasi yan ay totoo talaga. At yan sinabi ko sa kanya, kasi mangyayari talaga yan. Ang totoo niyan, anumang oras pag pinatawag, ba makita sa dyan, itawag ko sa may barangay, takot sa kagad. Dala sila kagad ni Nanay Marita doon sa pansamantalang shelter na yon. Hindi sa bahay ampunan ng bagsak nila. O hindi maganda. Pero ngayon, kasi nga, bago umalis si ka-business, kinausap niya yung mga taga-DSWD at yung doon sa bahay ampunan. Kaya si Nanay Marita, nakamonitor yan. Ang totoo niyan, tinawagan ng taga-DSWD doon sa may main, doon sa lugar na paglalagyan ni Nanay Marita, yung mga empleyado ng DSWD dito sa aming barangay at pinamonitor na yan. Ibig sabihin, nakatim rin na talaga si Nanay Marita at si Jonathan doon sa mga taga-DSWD. Kahit magtago pa sila, madampot talaga sila. Madala sa shelter. Kaya sana lang sa bahay ampunan. Pero, dahil si ka-business parating na, malamang, mapupuntahan sila ni Jonathan doon, Nanay Marita, at baka sakaling madala na rin. Siguro magiging sit up niyan, pag nakuha ni ka-business si Nanay Marita, pansamantala siguro kung ayaw nila dito sa barangay, depende sa desisyon ni Idol ka-business yan kung iuwi niya muna sa bahay nila. Tapos antayin yung go signal ng DSWD para dalhin na doon si Nanay Marita. Ganun pa man, kanina lang tumawag sa akin si ka-business at sinabi niya, pakiuputan mo nga si Jonathan, Nanay Marita kung nagdoon pa. So kanina pinuntahan ko, nakita ko nandoon sila sa may sakit ng eskwelahan, no? So, hindi na ako nagpakita sa kanila kasi baka pag nakita nila ako, tumakas na naman, baka magtago na naman. Kasi
Sabi nga nung influencer na kasama natin eh, takot daw si Jonathan sa akin eh. Tatakot daw mga kawaki. So, hindi na muna ako nagpakita sa kanila. Pero mamaya, bandang tanghali pa naman ngayon, mamayang hapon, anumang mangyari, pupuntahan ko yon ulit at dadalhan ng pagkain. Lagi ko kasi sila yan dinadalhan nung nandito pa sila sa pwesto nila, doon sa gilid ng kalsada. Lagi ko naman dinadala ng pagkain yan, maga, tsaka tanghali, tsaka gabi. Siyempre, hindi ko na binablog yung mga ganon. Kasi napakasimpleng kawang-gawa lang naman doon at saka napakasimpleng bagay lang naman yun eh. So, ayan, kung makikita nyo, mga kawaki, si nanay, oh, ayan. O, dito, ilalagay ito, ayan, oh. Nandun siya kanina, nakaupo sa gate ng eskwelahan at maganda, parang maganda naman kasi bagong bihis siya eh, mga kawaki, si Nanay Marita. So, yun lang mga kawaki, kung mayroon pa kayong ibang katanungan o kaya gustong malaman, ay pakikomment na lang, ano. Ako ay lubos nagpapasalamat sa inyo dahil sa pagmamalasakit nyo kay Jonathan, kay Nanay Marita. Ganon din po sa kanila ka-business, kay Mrs. ka-business, na talagang halata namang nagmamahal kayo. At yung sila naman, ay sa palagay ko, yung mga nagkaroon ng mga, sabihin natin hindi magandang komento, ang naramdaman ko sa kanila, ay mayroon din silang pagmamahal kay Jonathan, kay Nanay Marita. Kaya lang, nainis na talaga sila doon sa kay Jonathan at saka sa, doon sa kay Jonathan. Kasi nga, ikaw pa naman eh, napanood nyo naman sa video, di ba? Kung ano-anong mga sinasabi ni Jonathan. Pero dahil nga doon sa video ko na yun, napanood nyo naman kung anong kanyang inabot, nawa, siguro nawain na lang natin mga kawaki at saka mga kabisnes. At muli, nakikiusap po ako sa inyo kung maaari po sana tigilan na natin yung magbatuhan ng mga komento na kapalagay natin nakakasakit ng damdamin ng kapwa natin, no? Kasi kahit saan mo tignan, wala naman talagang mabuting idudulot sa atin yon. Kung yun ang pananaw natin sa ating sarili, pwede rin naman nating isarili na lang yun. May mga tao kasing sensitibo, no? Na ayaw ng ganon. So, para hindi tayo magkaroon ng argument, ng palitan ng mga pananalita na hindi natin nagugustuhan, siguro ang gagawin natin ay magkaisa na lang tayo na sa pagsuporta dito sa kay Nanay Marita. So, ayan mga kawaki, mayroon lang po akong pakiusap sa mga kasamahan ko mga influencer o kahit sa hindi influencer na sa mga pagsasalita o kaya sa mga pakipag-usap sa kapwa natin tao, ay kailangan maging maingat tayo. Kasi, lalo na sa mga influencer, sa mga vlogger, yung ating mga sinasabi, ina-idolize o kaya ginagaya ng ating mga subscriber, no? Hindi naman lahat, gano'n, ano. Pero sa madalas na pagkakataon, kung ano yung nakikita kasi sa atin, yun din yung ginagaya ng iba, no. Kagaya na lang, halimbawa, kapag nag-interview tayo sa isang tao, nagdidepende kasi doon sa pag-interview natin sa kanila, yung kanilang isasagot eh. So kung ang interview natin, sa tingin natin ay nakakasama sa isang tao, pwede naman natin iwasan yun eh. Di ba? Kung nakakabuti naman sa isang tao, mas mabuti. Pero sa pag-interview natin, o kaya sa pakipagsalamuha natin sa kapwa natin tao, may mga pagkakataon na hindi sinasadya yung mga tema ng ating mga pananalita. Kaya mayroon tinatawag na pag-i-edit, no? Pwede naman katin yun, pwede naman tanggalin eh. Lalo na kung ang mga ay nakakasama doon sa tao na pinauukulan o kaya pinatutukulan. Kaya mas mainam na doon tayo sa positibo na mga pananalita. Doon tayo sa positibo na mga bagay, no? Na ang ibig kong sabihin ay hindi tayo nakakasama ng loob.
dapat tayong mag-ingat sa ating mga binibitawan na pananalita. Halimbawa, bigyan ko kayo ng isang sampol. Hindi lahat ng tama ay tama. At hindi lahat ng mali ay hindi tama. Yun, yung dalawa na yan. Dito tayo sa una. Halimbawa na, nakita mo ang iyong kapitbahay na lalaki na may asawa na lumabas doon sa isang hotel na may kasamang ibang babae. Yun ba'y dapat sabihin mo doon kagad sa kanyang asawa? Nakita ko yung asawa mo ay may kasamang ibang babae. Diba? So ano magiging reaksyon nun? Di siyempre magagalit ka agad yun. Yan yun ang sumbong mo. Diba? Ang tanong, tama ba yung ginawa mo? Hanggat hindi mo na natanong yung kinaukulan, yung tao na yun, hindi mo masasabi kung yung kasama niyang babae ay karelasyon niya. Paano kung halimbawa yung kasama niyang babae na lumabas doon ay kasama niya sa trabaho? O kaya kapatid niya na nagpunta doon sa kanya at ginabayan niyang lumabas ng hotel para sumakay ng taxi o kaya sumakay ng sakyan. Kaya tama nga, nakita mo doon. Tama yun. Pero hindi tama, sabihin mo kagad doon sa kanyang asawa nang hindi mo siya tinatanong. Ba? O doon naman tayo sa hindi lahat ng mali ay hindi tama. Halimbawa, pag sinabi ko sa iyo na ang apog ay mabuti sa mata. Alam niyo ba yung apog, yung ginagamit panganga? Di ba? Ang apog ay mabuti sa mata. Ibig ba sabihin noon ay lalagyan mo kagad ng apog yung mata yung mata mo o kaya yung mata ng kapwa mo, 'di ba? Na ang ibig kong sabihin na ang apog ay mabuti sa mata kung bubulagin. Hindi mo pa narinig yung dulo ng salita ko eh. Nilagay mo kagad yung apog sa mata mo. O di bulag ka. Di ba? Mali, nailagay mo sa mata mo yung apog kasi nga mabubulag ka. Pero tama kung ang layunin mo ay bubulagin siya. Di ba? Ganun na kasimple mga kawaki. Kaya hindi natin masasabi kung sino yung totoo sa magkabilang panig at hanggat hindi natin sila kapwa na nakausap. Yun mga kawakiwa. Kaya sa mga vlogger na mga kasama ko, o kaya sa mga influencer, o kaya hindi ko kasama, o kaya ibang mga vlogger dyan, o kaya hindi kayo vlogger, sana yung sinasabi ko sa inyo ay ilan lamang yun sa mga kukunting halimbawa. Dahil sa karanasan ko sa pag-aayos sa mga kaso doon sa may barangay, talagang matindi. Minsan, nakakaharap kami sa isang araw lang, meron kami na hinaharap na tao na may 20, no? O kaya 15, depende. Pero, isa lang ang nakikita ko, nagiging aral ko. Isa lang talaga. Hanggat hindi mo nakausap ang magkabilang panig, hindi mo masasabi sa kanila kung sino yung totoo. Hindi ibig sabihin ang nagsumbong ay tama at yung respondent ay mali, no? Hanggat hindi mo sila nakausap. So yun lang mga kawakiwa, ha? Maraming salamat talaga sa pagtsatsaga nyo at nakarating kayo sa dulo ng video kong ito. Ngayon, nais ko pong shout out mga kasamahan natin, mga influencer o kaya mga vlogger. Una na po, siyempre shout out na kay Ka-Business Official, shout out sa Ka-Business Family at tatlong 3Ms. Shout out po kay Papa Dins TV. Shout out po kay Kagwang Intol, Kagwang Bay Papaya, at kay Kagwang Pinoy. Shout out po sa inyong lahat. Support po natin yung kanilang mga channel. At sinashoutout ko rin yung mga reactors. Ito, nag-lista na ako. Shoutout po kay Anime Reactor. Shoutout din po kay Taong Gala. Hindi yan. Shoutout din kay Ma'am Claire's Channel.
Shout out kay Alminda Mix Vlog. Shout out po sa iyo, ma'am. Shout out din kay Inky Inday Okray. Yun. Shout out po kay Kalingap Tura. Shout out din kay Katangay PLC. Sina-shoutout ko rin si Analisa Reality Vlog. Mga madam, mga sir, saludo ako sa inyo. Shoutout po. Mag-ingat po kayo lagi sa anong po kayo panig ng mundo. At siyempre, ikaw na nanonood ngayon, shoutout din sa iyo. At maraming salamat sa support mo dito sa channel ko at sa channel sa Business Official at sa lahat ng mga nabanggit ko kanina. Lagi niyo pong tatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Saan man kayo panig ng mundo, araw man o gabi dyan sa inyo, mag-ingat po kayong palagi. At huwag natin kalimutan na laging manalangin sa Panginoong Diyos upang bigyan na tayo ng magandang kapalaran. Bye-bye! Ayi!